Nasa Biblia rin naman, sabi ng Diyos hanapin ninyo, ipagtanong nyo yung mga dating landas, kung saan doon yung mabuting daan, lumakad kayo ron. Sabi ng Diyos, doon ka lumakad. Sabi sa kabila, yun naman daw pala yung nilalakaran ng masasamang tao. Kontradiksyon o hindi? Kontra. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa atin pong mga visitors, mga baguhan, o tuloy po kayo sa Usap-Usap University. Ang atin pong ginagawa rito, tayo po ay nagbibigay ng mga reaksyon sa mga discussions, religious preachings, debate, Bible expositions, at iba pa. For this particular episode, of course, this is actually related na naman po sa ating past video episode. Yun po yung debate patungkol sa Job 22:15 na kung saan ang dating daan daw ay nilalakaran ng masama at yung discussion na po na yun, yung debate po is whether yung dating daan nga po ay naging daan na masama o mabuting daan. Ayan, yun po yung naging debated po doon. And itong video po na ating papanoorin is actually a response in a way to that dahil ang sabi daw po sa atin is Brother Eli was able to discuss yung patungkol nga po sa pangalang ang dating daan. Sa mga hindi po nakakaalam at sa mga nakakaalam na, yung konting recap po, ang dating daan po ang radio program at TV program na rin po ni Brother Eli na kung saan doon po naging very popular ang kanya pong sekta, ang kanila pong reliyon. At ito na nga po yung kasalukuyan pong MCGI, Members Church of God International. So sa ating po pag-analisa mga ka-U3, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Bago tayo mag-umpisa mga ka-U3, ang ating pong tuition fee, ang thumbs up, ang like. Dahil ibig sabihin po niya, nire-recommenda niyo po ang video na ito sa atin pa po mga iba pang mga possible po na viewers na nagsusuri at gusto pang maintindihan ng mga doktrina ng Biblia. So let us watch this video together. Samahan niyo po ako from start to finish. Let's go! May contradiction ba sa mga salita na nasa Biblia? Sa makatid po, ngayong gabi, itutuloy po natin ang ating serye ng pag-aaral sa mga salita ng Diyos because we are seeking for let us borrow their terminology, we are seeking for the universal truth, a truth that can be acceptable sa lahat ng mga lahi at sa lahat ng mga lugar ng tao. Ngayong gabi po, ating itutuloy yung ating pinag-aaralan sa Biblia na kung meron nga bang kontradiksyon sa salita na nasa Biblia. Una po ang ating stand, I have to remind you, pag salita ng Diyos, wala pong kontradiksyon. Kaya lang, meron hong mga sektor o mga pananampalataya, mga mangangaral sa ating panahon, na nagtuturo na ang Biblia raw po ay salita ng Diyos. Ang Biblia, the Bible is the Word of God, ang sabi nila. Ako, I disagree, and I do not believe that the Bible is the Word of God. But I believe that the Bible contains the Word of God. Yun ho aking paniniwala. Ano po ang ibig kong sabihin? Pasensya na po kayo ha, kasi this is a reaction channel. Pero gusto ko lang po i-point out yung original po na ideya na ang scriptures po ang the only source of what is truth and everything has to be based on that. I think yung term po niyan is sola scriptura, kung di po ako nagkakamali. Yung sinasabi na dapat basehan natin yung Biblia, ito yung ultimate na source of truth and no other references would be way better when we talk about Christianity in itself. Sa pagliliwanag natin sa salita ng Diyos ay wala pong kontradiksyon, I stand firm na sa salita ng Diyos walang kontradiksyon. Pero, hindi ko sinasabing sa Biblia ay walang kontradiksyon. Maaaring meron tayong makitang kontradiksyon sa Biblia. Pero bakit? Sapagkat sa Biblia po, hindi lahat ng nakasulat ay salita ng Diyos. Nasa Biblia ang salita ng Diyos, pero hindi ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang katunayan po sa Biblia, may mga nakarecord na salita ng isang taong sinungaling. Nakarecord sa Biblia ang salita ng isang taong rebelde.
nakarecord sa Biblia ang isang salita ng isang tao na nag-aalinlangan. Merong nakarecord na salita ng walang Diyos. Meron po nakarecord na salita sa Biblia ng demonyo. Salita ng mga anghel. Salita ng masasamang espiritu. Salita ng mga halaman, ng mga hayop, at ng iba't ibang klase ng mga nilalang. Ngayon, hindi imposible na makakita tayo ng contradiction nga sa Biblia. Pero, let us examine in the light of the Scriptures kung yung contradiction na yun ay parehon sa Diyos. Kasi pagka nagkaganon, na ang Diyos kinokontra niya yung kanyang sarili, lalabas na mali na ang Biblia. Pero, kung halimbawa, may nakita kang kontra dun sa sinabi ng Diyos, yun naman palang kontra, sabi pala naman ng demonyo, talagang magkakontra nga. Bakit? Pakinggan niya, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sabi ng Diyos kay Adan, doon sa Henesis, ay ganito. Basa. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Yan po yung nasa Kapitulo 2, Sa 3, meron tayong mababasang ganito. Pakinggan nyo. 3:4. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Yan. Sabi ng Diyos, pag kumain kayo yung bunga ng punong kahoy na yon, walang pagsala kayo mamamatay. Sabi naman ng ahas, hindi kayo mamamatay. Tunay na hindi kayo mamamatay. Kaya lang kayo ayaw pakainin ng Diyos, talastas niya na pag kumain kayo, madidilat ang inyong mata. Magiging para kayong Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Makatid, magkakontra po o hindi? Magkakontra Bakit to? Kasi, yung isa ang Diyos ang nagsabi. Yung isa ang nagsabi, yung kalaban ng Diyos, yung ahas. O ngayon, pagka lahat ng mababasa mo sa Biblia, you will take it as it is the Word of God, magugulo nga isip mo. Pag hindi mo maunawaan kung paano ginagamit ang Biblia. Kasi miski parehong salita ng Diyos, kung hindi naman magkaugma sa pagkakataon, lalabas din magkakontre. Pakinggan nyo, sa isang talata ng Levitico Kapitulo 11, versikulo 1, patuloy, ganito po ang nakasulat. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alin mang may hati ang paa na baak at ngumunguya, sa mga hayop ay inyong makakain. Gayon may huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. Ang kamelyo, sapagkat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang koneho, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang liebre, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Sino may sabi? Ang Diyos. Ang baboy, kahit baak ang paa, hindi naman ngumunguya, karumal-dumal sa inyo. Ano naman ang sabi uli ng Diyos dito sa kabila?
7:19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Lahat ng pagkain pwede nang kainin. Bawal dun sa kabila. Para lalabas ba ang Diyos kinokontra yung sarili niya, no? Diyan ho tayo mag-ikot-ikot ngayong gabi, mga kababayan. Makita niyo po sana na ang Biblia ay isang reliable book. If you only and if we only understand the meaning and the intent of every pronouncement of the word, maintindihan sana natin na talagang walang contradiction sa Biblia. Uumpisahan ko na po ang ating pag-aaral ngayong gabi. Subaybayan niyo ang aking pagtatanong, pati yung sagot na isasagot. Ang isasagot po ilalagay natin sa pisara. Pwede niyong mabasa sa inyong sariling Biblia. Sundan ninyo, baka niloloko namin kayo sa aming pagbabasa. Umpisahan na po natin ang ating pag-aaral. Kung meron ngang kontra sa salita ng Diyos sa Biblia. Sa isang talata po ng Jeremias, Kapitulo 6 at versikulo 16, merong ganitong mababasang sinabi ng Panginoon. Pakinggan niyo. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon. Sino ho may sabi nito? Ganito ang wikaan, sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan. Tapos, magsitingin kayo. Ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. Yung mga dating landas, nandoon yung mabuting daan. Pumasok kayo ron, lumakad kayo ron. Masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Diyos mismo may sabi, napupunta ka dun sa mga dating landas, nandoon yung mabuting daan, lalakad ka ron. Diyos mismo may sabi, napupunta ka dun sa mga dating landas, nandoon yung mabuting daan, lalakad ka ron. Sa kabila ng Biblia, meron namang ganitong sinabi, sa 22 ng Job. Pakinggan niyo. Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Sabi naman dito, magpapatuloy ka ba sa dating daan na nilakaran ng masasamang tao? Tinumo ikay ang dating daan nilakaran ng masamang tao. Nasa Biblia ikayan. Nasa Biblia rin naman, sabi ng Diyos hanapin ninyo, ipagtanong nyo yung mga dating landas. Kung saan nandoon yung mabuting daan, lumakad kayo ron. Sabi ng Diyos, doon ka lumakad. Sabi sa kabila, yun naman daw pala yung nilalakaran ng masasamang tao. Contradiction o hindi? Kontra. Sabi doon sa isa, lakaran mo. Sabi doon sa isa, wag mong lakaran. Di kontra. Ngayon, bakit kontra? Di atin tuklasin. So, gusto ko lang po i-mention na at the start, of course, Brother Eli mentioned about the Bible being a word of God. He is just making it simple in a way, but I think everyone that reads the Bible know na hindi po lahat ng nakasabi po sa Biblia ay sinabi nga po ng Biblia. I think it's a shortcut way of saying that the Bible are words inspired by God. Kaya naging word of God. Pero hindi po siya literal na ang salita po na yan ay sinabi ng Diyos, kundi mga sentences, mga statements po inspired by God. And also, Brother Eli continued to say na walang contradiction talaga sa Biblia kasi if there is a contradiction, that would mean that God is contradicting Himself, and Brother Eli is saying, no, it cannot be. So in short, when you're reading the Bible, at least Brother Eli is saying to us na everything should make sense and it should be consistent. And those words that seemingly becomes contradictory, it should not be. Parang dapat kapag nagbabasa ka ng Biblia, Brother Eli is saying na dapat yung mindset mo, walang contradiction dyan. Consistent ang lahat ng yan at walang pagkakamali. Kung sino may sabi dun sa isa, sa 6:16 ng Jeremias, ang may sabi na ipagtanong yung mga dating landas at puntahan yung dating daan, ang may sabi ang Diyos.
Maliwanag ho yun eh. Ulitin natin. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sino ho may sabi? Ang Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon. Sino may sabi niyan? Ang Diyos. Pagtanong niyo yung mga dating landas, kung asan yung mabuting daan, lumakad kayo ron. Sabi ng Diyos, lumakad. Sabi naman sa kabila, magpapatuloy ka ba sa dating daang nilakaran ng masasamang tao? Kaya, sino may sabi? Tignan natin kung sino may sabi dun sa kabila. Nang magagayoy, sumagot si Elipas na Temanita at nagsabi, iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Sino ang nagsasalita sa kabila? Si Elipas na Temanita. Sa kabila, ang Diyos ang may sabi. Sa kabila, si Elipas ang may sabi. Tanungin natin ang Diyos. Diyos, tama po ba yung sinabi ni Elipas? Sa assessment mo, Diyos, ano ba yung sabi ni Elipas? Bakit ganon? Yun daw dating daan nilakaran ng masasamang tao. Pasagutin natin ng Diyos. Basa. At nangyari, na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Temanita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo. Kita mo? Sabi ng Diyos kay Elipas, ang puot ko nag-aalab laban sa iyo. Bakit? At laban sa iyong dalawang kaibigan. Ano pa palang dalawang kaalyado ito? Yung isa ay si Supar at yung isa ay si Bildad. Nag-aalab ang puot ko laban sa iyo, sabi ng Diyos kay Elipas, at saka sa yung dalawang kaibigan. Bakit? Tuloy. Sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. Kita nyo? Ang pinagsasabi nyo tungkol sa akin, hindi matuwid. Ang sinasabi, kontra sa Diyos eh. Talaga nga magkakontra sila ng Diyos. Bakit? Sabi ng Diyos, tumingin kayo sa mga daan. Ipagtalong nyo yung mga dating landas. Kung asan yung mabuting daan, lumakad kayo ron. Yun ang sabi ng Diyos. Pagtatanong mo yung mga dati, andun yung mabuting daan sa dati. Sabi naman ni Elipas pupunta ka ba sa dating daang nilakaran ng masasamang tao? Magkalaban sila ng Diyos. Ba't magkalaban? Ito pala namang si Elipas hindi naman pala nagsasalita ng kinasihan salita Ang salita pala ni Elipas, labag sa kalooban ng Diyos, hindi kinasihan. Kaya nga magkakakontra nga silang dalawa ng Diyos. Nakuha niyo po ang punto, mga kababayan? Ito naman ngayon ang ginagamit nung mga kalaban nung ang dating daan. Ba't nila ginagamit yun? Kasi mga inosente itong mga yon. Akala pag nabasa sa Biblia, salita na lahat ng Diyos. Yung iba rito, salita ng kaaway ng Diyos. Natural, yung kaaway ng Diyos, kokontrahin yung sinabi ng Diyos. Amen? Hindi ba ganun yun? Okay, before we continue there, no, mga ka-youth, I'm curious though because alam natin na ang programa po since 80s pa po yata kung hindi po ako nagkakamali, ang dating daan. Pero yung sinabi po sa sitas, ang dating landas at ipagtatanong mo doon, nandoon ang mabuting daan. So, ang nangyari po ba, parang kinuha yung word na dati mula sa word na dating landas, tapos kinuha din yung word na daan mula po sa mabuting daan. Kaya, kumbaga kinumbay ng dalawa, so dating daan siya. O may iba pa pong sitas po mga ka-youth na talagang ang nakaletra po ay dating daan. Kasi po, I am curious kung ito po ba ang Job 20-15 ang isa sa mga main references po sa pagpapangalan po ng radio show na ang dating daan. And like what I mentioned, I think it would sound more appropriate, hindi po ba, pag sinabing dating landas instead of dating daan? Although, other people would also say, ang landas ay daan din. Or, what if we can have another variation, ano? Or a variation could be ang mabuting daan. Or, ang mabuting daan sa dating landas. Naalala ko tuloy yung another show din po na ginawa po ng Iglesia ni Cristo sa Net 25 that was also popular before. Ano yun Ang Tamang Daan. Ayan. Baka mamaya may marinig kayo dyan. Yung palang dating daan nilakaran ng masasamang tao. Salita ho ni Elipas yun. Hindi mo muna tinitignan kung ano yung ginagamit mo sa Biblia.
Kagaya nun, nakabasa ka ng ikapo. Magbigay ng ikapo. Teka, sino sinabihan? At kanino hinihingi yung ikapo? Pilipino kausap mo ngayon eh. Tanong mo sa Diyos, Diyos, alin ba ang sasabihin ko para sa mga Pilipino? Pilipino ho kausap ko eh. Taga-Philippines. Oh. Ayun. Tanong mo, alin ang babasahin mo para sa Pilipino? Ay baka ang binabasa mo para sa Israelite. Mangingilin kayo ng Sabat. Walang trabaho kahit ano pag Sabat. Teka muna, sino kausap ng Diyos doon? Ikaw ba? Lahat ng mabasa ay pinapatungkol sa kanyang sarili at saka doon sa kausap niya. Eh kagaya lang nung sinabi ni Kristo sa binata eh. Sabi ni Kristo, gusto mo ba maging sakdal? Opo. Di ba alam mo utos? Opo. Sinunod ko na po lahat. Eh ano pa kulang sa akin? O gusto mo maging sakdal? Opo. Sige, ibenta mo lahat ng kaari-arian mo, ibigay mo sa mga dukha. Halika, sumunod ka sa akin. Naku, nalungkot yung binata. Eh, pagkayaman-yaman niya, biro mo yung katakot-takot na kayamanang inipon niya, ibebenta niya at pamimigay niya lahat, wala siya ititira. Tapos susunod siya kay Kristo, walang baong kahit 5. Napatingala yung binata. Bandang huli, tumalikod. Eh, nabasa ngayon ng pastor na matakaw sa pera. Ito ang utos sa mayayaman. Nagulat tuloy yung mayaman. Ayaw na tuloy. Teka muna kapatid. Isa lang naman ang inutusan noon, ano? Ipagbili mo ang iyong tinatangkilik. Ibigay mo sa mga dukha. Unikong-uniko lang yung sinabihan ni Kristo noon. Bagaman maraming mayaman nung panahon na yon, sa kanya lang sinabi. Dahil sinubok siya ni Kristo kung susunod siya, kung hindi, eh nasubok siya, hindi siya sumunod. Pero hindi lahat ng mayaman, ganun ang utos. Dahil kung ganun ang utos, walang mayamang maliligtas. Ilan lang mayamang magbebenta ng lahat ng pag-aari? Ha? Yung kapiraso nga lang, ayaw ibenta. Yung lahat ang ibebenta niya, pamimigay sa mga mahirap. Kaya nga nagkakagulo sa mundo ngayon sa katakawan ng mga tao eh. Saka mo pamimigay lahat. Kaya pag yun utos sa lahat ng mayaman, lalabas. Mahihirapan ng mayayamang makapasok sa langit. Pero hindi po utos yun sa lahat ng mayaman. Isa lang ang inutusan noon. Eh nakabasa ka ng ikapo, sino inutusan? Tayo bang Pilipino? Yan ang mali sa gumagamit ng Biblia. Nakabasa ka halimbawa, mangingiling kayo ng Sabat. Huwag kayong gagawa ng anumang trabaho pagka-Sabat. 6 na araw kang gagawa. Gagawin mo lahat ang iyong gawain. Ang ika-7 araw, Sabat sa Panginoon. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Huwag kang magpapaningas ng apoy. Huwag kang magsasalita ng wika. Huwag kang lalakad. Huwag kang maglalabas ng bahay. Oh. Eh ngayon, huwag kang magluluto. Yung mga Sabadista ngayon, nagluluto ba o hindi? Pag Sabado, bawal magluto eh. Alam niyo kung bakit bawal magluto sa pag Sabado, sa Sabadista nung araw? Kasi pagka Biyernes ng hapon, uulan na ng mana. Meron silang free supply of food na hindi sila magluluto. Mamumulot na lang sila ng Biyernes ng hapon. Eh ngayon, itong mga Pilipinong Sabadista, maghintay nga kayong umulan ng mana. Oh, ang hirap kasi sa inyo eh. Nakabasa kayong mangili ng Sabat, pati sarili mo, isinaksak mo na eh. Teka muna. Tignan mo muna kung kanino sinabi para walang kontra, para walang mali. Gusto ko lang po i-mention yung paraan ng pag-iisip ni Brother Ellie na I think I have spotted. Yung way of thinking na kung saan kinakailangan mo munang isipin yung possible na implication ng sitas at kung ito ay nagme-make sense o hindi. Kunwari, yung sinabi ni Brother Ellie kanina na isang tao lamang yung kinausap ni Jesus patungkol nga sa kanyang kayamanan. And then he said, kung iisipin mo kasi at i-apply mo sa lahat ng mayayamang tao, anong mangyayari? So anong mangyayari kung ganun ka-limited yung pag-iintindi natin sa sitas? Ang sabi ni Brother Ellie, di ibig sabihin
sabihin walang mayaman na maliligtas, which is, again, going back to the general principles of salvation na everyone has the chance to be saved. So that includes the rich and the poor. Tama, para ang implementasyon rightfully done. Hindi kailangan nabasa mo, isaksak mo agad sa sarili mo. Hindi po ganon, mga kababayan. Tignan mo muna kung kanino sinabi para walang kontra, para walang mali, para tama, para ang implementasyon rightfully done. Hindi kailangan nabasa mo, isaksak mo agad sa sarili mo. Hindi po ganon, mga kababayan. Kaya inaalam natin ang paggamit ng Biblia para matuklasan natin kung meron talagang kontradiksyon. So, doon ko nakikita na yung paraan ng pag-analyze ni Brother Eli, you have to really think about its implications to, katulad ng sinabi niya kanina, na kung iisipin natin na may kontradiksyon sa Biblia, so ibig sabihin, God is also contradicting Himself. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ay may mga pagkakamali. So, ano yung general na naman na principle? Ano yung general na naman na statement? God is perfect. He doesn't make any mistakes. So, dahil meron ka ng ganong mindset na God does not make mistakes, therefore, He should not contradict Himself. Therefore, ang mga sinasabi niya, walang contradiction. Therefore, the statement stands and there is no contradiction. So, ganun po. Babalik po tayo sa implication, babalik tayo sa general principle muna. Sabi ni Elipas, papatuluyan mo ba yan dating daan, nilakaran ng masamang tao? Sabi ng Diyos, ipagtanong ninyo mga dating landas, kung asan yung mga mabubuting daan, doon kayo lumakad. Di magkakontra, o eto pa, pakinggan nyo kung bakit hindi magtatali talaga eh. Magkaaway yung nagsalita eh. Kaaway ng Diyos si Elipas. Hindi siya ganap na nagsasalita ng totoo. Eto pa ang sabi ni Elipas, 22:2. Umpisa mo sa 1. Nang magagayoy, sumagot si Elipas na Temanita at nagsabi, Ano sabi? mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Kayo ho, sumagot kayo. Pwede ba tayong pakinabangan ng Diyos? Ano ang sagot ni Elipas? Tingnan nyo kung pareho tayong sagot. Ho? Tuloy. Tunay na siyang pantas ay nakikinabang sa kanyang sarili. Kita nyo, hindi pala pinakikinabangan ng Diyos ang tao para kay Elipas. Ang tao, kung pantas ka, nakikinabang ka sa iyong sarili. Bagay, kung hindi mo nga naman susuriin, parang totoo eh. Halimbawa, doktor ka. Doktor, de pantas ka. Nanggamot ka. Sino nakinabang? Ikaw, binayaran ka eh. Biro mo, sumulat ka lang, 150 na. Ano ba ho yan, Dok? Bilin mo to 3 tabletas ang maghapon. Ito naman minsan sa maghapon. Ito naman, 4 na oras, ano? O yan, tapos pagkaraan sa linggo, bumalik ka rito sa akin, ha? Bayad ka. Hindi pa nakakadalaw 1 linggo 2 araw pa lang eh. Dok, nangati ho ako dun sa binigay niyo eh. Nangati ka ba? Hindi mo sinasabi may allergy ka pala. Teka, kuha uli papel. Bumili ka nito, ha? 150 ulit. Mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Siya ikang pantas ay nakikinabang sa kanyang sarili. Sabi ni Elipas, pag pantas ka, nakikinabang ang sarili mo. Hindi ang Diyos ang nakikinabang sa'yo. Yun ang haka-haka ni Elipas. Meron pa siyang idinuktong eh. Tuloy natin. May kasayahan ba sa makapangyarihan sa lahat na ikaw ay matuwid? Natutuwa ba ang Diyos kung ikaw ay matuwid? Tuloy. O may pakinabang ba sa Kanya na iyong pinasasakdal ang iyong mga lakad? O may pakinabang ba sa Kanya na pinasasakdal mo ang iyong mga lakad? Tatanong si Elipas, may pakinabang ba ang Diyos sa'yo kung nagpakatuwid ka? May pakinabang ba kung pinasasakdal mo ang iyong mga lakad? Tenyo, akala ni Elipas, tama yung sinasabi niya. Ang assessment ng Diyos doon sa 42:7, hindi kayo nagsasalita ng matuwid tungkol sa akin. Therefore, umpisa pa lang ni Elipas, mali na ito sinasabi niya. Bakit mali? Yung sabi lang niya, mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Para kay Elipas, walang pakinabangan Diyos sa atin kahit tayo magpakatuwid eh. Just in my understanding, pag sinabi natin kasi profitable, anong ibig sabihin nun? Yung word na pakinabang. So, would that mean someone doing something, giving us a kind of benefit
a kind of good that probably we can use, that probably is of value to us, 'di ba? Yun yung ideya ng pakinabang. I would say in a way meron, pero pwede rin nating isiping hindi. Kasi kung iisipin ko, ang mga ginawa ko, kung ako ang Diyos, no, ang human beings, and ang lahat ng nasa mundo ay ginawa ko, oo, pwede akong makinabang sa aking mga ginawa dahil tutulong ito. Maybe in making me happy or in making me understand myself better, it could be. Pero I would argue that these things, while it could be of use, is not valuable to me. So most likely, we may be of service. So most likely, we could be something of use, but I don't think we are valuable. Mali yun. Mali yun. Nasisiyahan ba ang makapangyarihan sa lahat kung ikaw ay matuwid? Yeah. Nasisiyahan ba siya o hindi? I think so. Sisiyahan. Para kay Elipas, hindi eh. At tingnan natin, tanungin natin si Kristo. Panginoon, pag matuwid ba kami at kami pantas, nasisiyahan ka ba? Basa, 15:7. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Ayun. Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, magkakatuwa sa langit sa isang makasalanang nagsisisi. Pagka pala meron taong nagsisisi, nagbabago, natutuwa ang Diyos. Kahit isa lang. Kahit isang tao lang nagsisi, nakakilala ng kanyang mali, natutuwa ang Diyos. Ito lang ang hindi natututunan ng ating mga mambabatas yung mapatuwa ang Diyos. Hindi nila itinuro sa atin na pagka meron palang isang taong masama, nagsisisi, nagbabanal, natutuwa ang Diyos. Sabi ni Kristo, magkakatuwa sa langit. Anong katunayang ang Diyos natutuwa sa mga nagbabanal? Pakinggan nyo sa 16:3 ng awit. Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Nalulugod po ang Diyos sa mga banal o hindi? Nalulugod. Sabi ng Diyos, yung mga banal na nasa lupa, sila ang maririlag na kinalulugdan kong lubos. Tuntua pala ang Diyos sa mga banal. Asan yung mga banal? Pakiulit mo. Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Sa Katoliko ho, yung mga banal asan? Hindi, huwag kayo magagalit. Nag-aaral lang naman tayo. Para sa mga Katoliko, asan ang mga banal? Nasa langit. Sa Biblia, yung palang mga banal, nasa lupa pa Sa kanila, para maging saint, nasa langit na Iyan ang isa sa pinakamaling aral ng Katolisismo, na bago tanghaling santa o santo, nasa langit na raw. At kaibigan na ng Diyos do't, malakas na sa Diyos. Kaya pag lumapit ka raw sa mga santo, dahil malakas sa Diyos yun, granted ang kahilingan mo. Yung po palang aral ng Katoliko na yun, pagkamali-mali nun. Yung mga banal na kalugod-lugod sa Diyos, nasa lupa. Mga taong nasa lupa. Yan. Kasi wala pa naman po sa langit Kaya lang makakarating ang mga banal sa langit pag dinala na ng Diyos. Samantalang hindi pa dinadala ni Kristo, nandito pa yan. Kahit yung mga banal na namatay, andyan pa yan. Kaya nga may resurrection May tawag na pagkabuhay na mag-uli. Kung kailan ire-resurrect ng Diyos yung mga banal, pagkatapos sakalang dadalhin sa langit. Hindi pa naman nagre-resurrection, ando na raw si Lorenzo Ruiz. Wala pa ron. Wala pa ron. Sabi ng Diyos ang mga banal nakakalugod sa Kanya, nasa lupa. O tanong, natutuwa ba ang Diyos sa mga banal? Sabi ni Elipas, anong sabi niya? May kasayahan ba sa makapangyarihan sa lahat kung ikaw ay matuwid? Ayaw niyang maniwalang pag nagpakatuwid ka, matutuwa ang Diyos. Para kay Elipas, hindi ganon. Pero sa Biblia, natutuwa ang Diyos. Sabi ni Elipas, mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Tanungin ko kayo ngayon, pwede ba tayong pakinabangan ng Diyos? Tanungin natin ng Diyos kung pwede niya tayong pakinabangan. Ikalawang Timoteo 2. Pakinggan niyo mabuti kung pwedeng pakinabangan ng Diyos ang tao. Ito po ating mababasa.
Gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Alin yon? Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Dito may pinakikilala po si San Pablo na kilala ng Diyos yung mga kanya. Sino yung mga sa Diyos? May tatak ika ng Diyos. Nananatiling may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Lumalayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Those people who refrain from evil and from sin is acknowledged by God as His people. Kilala ng Diyos ang mga kanya. Lumalayo sa kalikuan. Ano ngayon ang sabi ng Diyos? Ano ngayon ang sabi ng Diyos? Tuloy natin. Datapwat sa isang malaking bahay Ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri. yan. Sa isang malaking bahay, nagbibigay ang Diyos ng argumento material. Ano? Sa isang malaking bahay, iba-iba ang mga sisidlan, ang mga utensils. Meron kang ginto, may pilak, may kahoy, may lupa. Merong sisidlang ikakapuri. Totoo naman yun eh. Di ba, meron tayong mga sisidlan sa bahay, ikapupuri. Halimbawa, isang antigong magandang aparador, ikapupuri yun. O kaya lansena, nilalagay pa nga yun sa nakikita eh. Sisidlang kasing kapuri-puri eh. Pero yung arinola, sisidlan ba rin o hindi? Meron na kayo nakitang tao na ang arinola inilagay sa gitna ng sala. Meron kasing sisidlan sa isang bahay, ikasisirang puri. Halimbawa, meron kang gamit na pangit sa tingin, tinatago mo yun eh. Di ba? Wala naman akong nakitang bahay nga na may arinolang butas pa, nakalagay sa gitna ng bahay. Wala naman. Pero yung mga sisidlang ikapupuri, magagandang baso, mga terno ng mga iba't ibang set ng mga kasangkapan, nilalagay pa nga yun sa nakikita, nakadisplay yun eh. Hindi ba? Ganun lang ang ibig sabihin ng Biblia. Sa isang malaking bahay, may sisidlang ikakapuri, may sisidlang ikakasirang puri. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Ang sisidlang palang tinutukoy tao. Sa loob ng iglesyang totoo na sa Diyos, merong ikasisirang puri kagaya ni Judas, pero merong ikakapuri kagaya ni Pablo. Diba? Kung alin man ang malinis, sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari. Pwede ba tayong gamitin ng Diyos at pakinabangan o hindi? Pwede. Kaya nga yung kanta ng Born Again Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ang buong puso ko, buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan, baka pagkaloob, mamahaling hiyas, ni Nahabaya tayong gintong kanta. niloko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. O tayo, ito lamang Ama, at Wala nang iba pa akong hinihiling. O, kita mo, ano yung tanging alay niya? Ang buong buhay, puso't kaluluwa. Gamitin mo, Ama. Hindi naman ako tutol, tama naman yun eh. Talagang pwede tayong gamitin ng Diyos. Halimbawa ako, ginamit ako ng Diyos dito sa dalawang ito. Dati kasi yon sakristan sa San Fernando, yung mataba.
Ako, bilang maliit na kasangkapan, ginamit ng Diyos para maituwid yung kanilang maling paniniwala. Kaya, pwedeng ang tao gamitin ng Diyos sa kapwa. Halimbawa, may pulubi, walang makain. Gusto ng Diyos yung pulubi mabusog. Nakita nung isang merong pera, naawa, sabi ng Diyos, hoy, bigyan mo 50 pesos yan nang makaraos. Diba? Nagtaka pa nga yung kuripot Nadukot niya 50. Sige na nga, yun na nga lahat. Nung maibigay na naparami naman yata kayo na ibigay ko. Ha? Hindi niya alam, kinilos lang siya ng Diyos para makaraos yung pulubi, makakain. Di ba? Kaya yung tao, nakakasangkapan ng Diyos sa kapwa. Lalo na kung malinis ka, ikaw ang laging gagamitin ng Diyos sa isang malaking bahay. Kung alin yung sisidlang malinis, yun ang ginagamit, di ba? Di ba? Iinom ka. Alin ang kukunin mong baso? Di yung nakataob. Very interesting, nasabi ni Brother Eli na we could be used by God and yung tao na malinis, ang isang vessel na malinis ay palaging ginagamit ng master. And yung kwento nga ni Brother Eli, for example, in a situation na merong isang homeless na tao at merong isang taong may konting pera naman, So, God could actually use us, and in a lot of ways, some people may feel na it's just the voice of reason or consciensya. But I think what Brother Eli is saying here that yung mga tao na gumagawa ng kabutihan ay actually paggamit sa kanila ng Diyos. At least yun po yung naiintindihan ko mga ka-youthy. And I have to agree with that. Siyempre, wala nang iba pang makaka-experience ng kabutihan ng Diyos. Hindi naman niya na directly na makukulog, hindi katulad nung mga mana na sabi nga ni Brother Eli, that is really direct from the heavens and then going down here, and it's really tangible, something that you could really touch. Pero most of the time of the goodness that we could feel that is from God is also through a human experience, mga ka-youth. Hindi ka kukuha ng basong nakatihayan at may gumamit na nun. Di ba ganon, mga kapatid? O alin yung nakataob na alam mong malinis, yun ang gagamitin mo. O halimbawa, marami mang baso dyan, nakatihaya ng lahat, gamit na. Para sa paningin mo hindi na malinis, kahit na hindi inuman yung tasa ang kukunin mo, yun ang gagamitin mo pag-iinuman. Tama o hindi? Kaya sa isang malaking bahay, kung alin yung malinis na kasangkapan, yun ang ginagamit ng may-ari. Ganon din ang tao. Pag ang tao yung malinis at banal, laging ginagamit upang pakinabangan ng Diyos. Ngayon, ang sabi ni Eliphaz, may pakinabang ba ikaw ang makapangyarihan sa lahat kung ikaw ay malinis? Mali ang sinasabi sa talagang diwa ng Biblia. Kaya kung hindi tayo mag-aaral, mga kababayan, ano mapapala natin? Basta nabasa sa Biblia, akala nyo iba, basta nabasa sa Biblia, salita na ng Diyos. Mali po yun. Sa isa pong banda, kung hindi mo alam na basahin ng Biblia, ang mangyayari ho sa'yo meron ng kontra Sabi rito, wala raw pakinabang ang Diyos sa tao. Sabi naman dito, pwede namang gamitin ng Diyos ang tao. Di magkakontra. Bakit magkakontra? Kasi hindi parehong salita ng Diyos. Yung isa'y salita ng Diyos, yung isa'y salita ng kalaban ng Diyos. Tignan mo muna, bakit kontra? Baka yung isang salita ng Diyos. Yung isang salita ng demonyo. Pareho mong kinuha Tapos pinagbintangan mo ang Biblia na kontradiksyon. Okay, before we continue there mga ka-youth, gusto kong i-mention to kasi kanina, almost I forgot yun dito sa notes natin. Interesting din yung paraan ng pag-analyze ni Brother Eli when he studies the Bible. And I think, in a way, this is how he does it. Pag may nabasa tayo na sitas, isa sa mga una mong dapat na itanongin, liban pa syempre sa alam mo na ng mga general principles muna, yung katulad ng sabi ko nga kanina, na there is a desire for everyone to be saved. Ang isa pa is walang contradiction sa Diyos. But anyway, ito yung isang strategy na ginagawa ni Brother Eli. I think, una, tinatanong niya, sino ang nagsasabi diyan sa particular na sitas na yan? Who is saying that? Ito ba ay ang Diyos? Ito ba ay by the writer of the particular book of the Bible? O ito ba ay kaaway ng Diyos? In this case, of course, si Eliphaz. And next, para kanino niya sinasabi? To whom? Kanino niya binibigay yung instruction, for example? Ito ba ay para sa mga Levitas? Ito ay para sa modernong panahon? So, isang strategy po yan when you're trying to analyze a particular paragraph perhaps, o isa man niyang particular na sitas. So, maaari po natin gamitin yung tool na 5Ws and 1H sa pag-analisa ng particular na sitas at anong ibig sabihin ito.
Hindi, pag parehong salita ng Diyos, hindi pwedeng magkontra. Basa, pakinggan nyo sa 8 ng Kawikaan, ganito po ang ating mababasa. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Lahat ng salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang liko, walang kontradiksyon, walang suwail. Sabi ng Diyos, ginarantyahan ng Diyos yun eh. Pero makakabasa ka talaga, parang magkakontra. Kaya lang, iintindihin mo muna, baka naman magkaibang panahon. O baka naman hindi parehong salita ng Diyos. Baka yung isa ang nagsalita, tao. Yung isa naman na nagsalita ay ang Diyos. Maaring magkakontra nga dahil hindi naman magkapareho isip ng Diyos at ng tao. Maaring yung isa naman talagang kakontra dahil ang nagsalita ay si Satanas. Kalaban ng Diyos yun. Maaari namang salita ng Diyos pareho, kaya lang alam mo, baka akala mo'y kontra kasi hindi mo naintindihan. Pakinggan nyo, meron akong babasahin. Basahin natin. Pakinggan nyo, meron akong babasahin. Basahin natin. Huwag mong sagutin. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Kita nyo, magkasunod na talata, magkaiba Pakiulit. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Ayun. Huwag mong sasagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka maging gaya ka rin niya, maging mangmang ka rin. Tuloy. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Kita nyo? Pagka nga nabasa mo yan, malulugaw ang utak mo. Biro mo nga naman magkasunod. Sabi doon sa unang instruction, huwag mong sasagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan, baka maging gaya ka rin niya. Tapos, doon naman sa susunod, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. At, baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. kita nyo, magkakontra o hindi? Magkakontre. Kung ang babasa, walang unawa. Pero, pag ang babasa po ng 2 talatang ito'y nakakaunawa ng Espiritong galing sa Diyos, hindi magkakontre. Gusto nyo patunayan ko sa inyo, mga kababayan? 2 magkasunod na talata yan, ha? Ito nyo, pakinggan nyo, ha? Ulitin nating isa-isa, Basa. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Sabi ng Diyos, huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka maging gaya ka rin niya. Ito ho ang consequences ng pagsagot sa mangmang. Bawa, may nakasalubong kang taong mangmang, hindi umuunawa, nagalit agad, minura ka. Hindi mo na nagtanong, galit agad. May nabalitaan lang siya. Ano nga? Sumagot ka nga ayon sa kanyang kamangmangan, ano isasagot mo? May pagkakaiba pa ba kayo? Pareho na kayo. Ulitin natin yung talata. Pakiulit. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Tama ang salita ng Diyos o hindi? Tama Pag yung kamangmangan ng mga inayunan mo, pareho ka rin. Pareho na kayo, mami, ang dalawa. Wala na kayong distinction. Even if you believe that you are wiser than the mangmang, you are both mangmang. Lumagay ka sa level niya Okay na, no? Naintindihan nyo na ibig sabihin ng Diyos? Ulitin ho natin ulit, saka naman natin ituloy. Pakinggan nyo. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Ayun. Pag sumagot ka sa mangmang, siya ang sinundan mo Sinagot mo siya ayon doon sa kanyang kamangmangan magiging gaya ka rin naman niya. Pantas ka sa palagay mo. Ikaw ay maalam. Meron kang kalidad.
tapos lumagay ka sa kanyang level, masama mangyayari sa'yo. Pero ang sumunod na talata ay ganito. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Kita nyo, doon naman sa susunod, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. At baka maging pantas siya. Ito naman nagbibigay ng pag-asa na yung mangmang mahango sa kamangmangan. Ha? Hindi ikaw ang lalalim sa kanyang level, kundi siya'y hahanguin mo sa level mo. Paano ang gagawin mo sa kanya? Sa pakikitungo mo sa mangmang, pag nakikipag-usap ka, sasagutin mo siya ayon sa kanyang kamangmangan. Ha? At unti-unting magiging pantas siya. Paano yon? Pakinggan nyo, ha? Sabi nung isang doktor sa pasyente, o sabi nung pasyente sa doktor, Dok, masarap ho ang ang ice cream may diabetes ka ika masarap po ang ice cream Paborito ko yun mamamatay ka agad. Sabi ng doktor. Sabi ko na sa'yo, bawal lang matamis sa'yo Mamamatay ka agad. Paano ho yan, Dok? Paborito ko yung ice cream. Ibig mo sabihin, hindi na ako pwede kumain ng ice cream? Pwede, paminsan-minsan. Kaya lang, pag kumain ka ng ice cream, mga kalahating lang. Tasa. Kalahating baso lang. Pero pag kumain ka ng ice cream, huwag ka nang kakain ng kanin at saka tinapay. Bakit ho? Kasi yung tinapay at saka yung kanin, nagiging sugar din yun Hindi ko naintindihan yung Dok, basta't masarap ang ice cream. Sabi niya, sige. Pag uwi mo, kumain ka ng isang basong ice cream. Damihan mo isang baso Tapos balikan mo ako bukas kung ano naramdaman mo Sige. Sinagot mo na siya ayon sa kamang. Pinipilit niya ice cream, di bigyan mo siya. Sige. Sige, isang baso. Sabi ko kanina, kalahating kutsa, lang. Sige, isang baso, puno. Kainin mo lahat, Sige. Kinabukasan bumalik. Dok, lambot na lambot ho ako, nanginginig ang katawan ko. Nung pagkakain ko ng ice cream, uminom pa ako ng Coke. Talagang lambot na lambot ho ako. Nanginginig ho ang katawan ko. Tapos init na init ako, pawis na pawis ho ako. Lambot na lambot ho ako, Dok. Sabi ko na sa'yo masama sa'yo yung ice cream. Matamis yun, maraming asukal yun binagayan mo yung kamangmangan yan, di niya maintindihan Di niya alam yung glucose, di niya alam yung lactose, di niya alam yung simple sugars, di niya alam yung that carbohydrates is converted into simple sugars, iparamdam mo sa kanya. Ngayon, nanginginig ka pa ba? Nanghihina pa ba ang laman mo? Upo, Dok. Teka, bibigyan kita ng inumin mo. Diyan ka kalahating oras, huwag ka alis ano ang pakiramdam mo? Malakas na ho, Dok. Malakas na. Ayos na ho. Ayos na. Eto pa isa. Inumin mo pa to. Dok, nanghihina ho ako, Dok. Nung tumatalaman yung nanghihina ako. Ito. Kalahati. Nung mainom yung kalahati, pagkaraan ng medya ora, Dok, lumalakas na naman ako. Yon. Ganon, anak. Kaya nga bawal sa'yo maraming sugar, kailangan regulated lang. Yung ibinigay ko sa'yo, pampababa ng sugar, tinan mo nang bumaba yung sugar mo, nalambot ka rin. Nung tumaas yung sugar mo, nalambot ka rin. Kaya kailangan, ang regular na sugar lang ma-maintain. Ayan. Para sa mga may kailangan, ang regular na sugar lang ma-maintain. Ayan. Para sa mga may diabetes. Yung hindi nakakaintindi ng medisina, nung maramdaman niya yung sinasabi ng doktor, naniwala siya. Hindi ka na mahihirapang magpapaliwanag na kailangan ng insulin ganon. Hindi na. Yung naramdaman niya, matututo na yun Kaya sa susunod, inaalok ng ice cream. Patikim nga. Ito pa, Mari, sige ka. Ayoko. Natuto yung mangmang o hindi? Bakit? Binagayan mo yung katangahan niya
Okay, so yun ang punto dito ni Brother Eli kanina, no? Before him, talking about this story, and of course, tandaan niyo po, yung stories po, mga naratibo po, ay isang napaka-epektibo po na paraan ng pagkuha ng atensyon at maliban pa dyan, ang relatability po kasi natin, ano? Lalo na pag ang audience mo medyo matanda. Ayun, ang example pa ni Brother Eli is diabetes pa, no? So, syempre, mas maraming makikinig. Gusto ko lang po i-bring home dun sa main point po kanina, ano po, it's just applying in different context po, yung stooping down on another person's level, kumbaga. Yun bang sinasabi natin sa English. Kumbaga, binabagayan mo yung level, no, ng understanding ng isang tao. But on the other hand, we're also being warned na kinakailangan din mag-ingat tayo o pumili tayo sa ating pakikipag-usap, lalo na sa mga mangmang. Dahil sinasabi rin sa kabilang banda, kapag sinugot mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan, ay nagiging gaya ka rin niya. So, in short, hindi siya general statement. Depende pa rin, ano po. Depende sa sitwasyon. Katulad nga ng na-mention dito ni Brother Eli. O, yun ang ibig sabihin ng Diyos doon. Kasi, there are things, ang nanay ko po kasi may diabetes eh. Ang nanay ko, nung siya'y 87 na, nagka-diabetes. Sabi nga nung doktor namin, ano ba naman diabetes at nahuli ng dating? Kasi meron po silang tinatawag na diabetes na huli na eh. Ayun, yun daw sa nanay ko, huli na. Siguro, bunga na lang nakatandaan. Ngayon, madalas ho yung aking ina, palibasa ayaw siya nung kakain ng maraming ulam, ang dinadamihan niya kanin. Pag minsan, pag sumobra kanin, manginginig. Lalagyan namin ng bibigyan kong gamot. Minsan naman, siguro sa takot niyang manginig siya uli, natakot nang kumain ng kanin. Ha? Nagpapak na lang nung ulam, nagkulang naman yung sugar, naglambot na naman. Tawag ako kay Dr. Doc, ang nanay naglalambot, nahihilo daw siya. Ano ba kinain? Ulam lang ako, hindi kumain ng kanin. Naku, kulang ka sa sugar yan, Eli. Ang gawin mo mukha ng painumin mo kalahating bote. Hindi ko babawal sa ako bahala, sabi ng doktor. Sabi niya, pagkaraan ng kalahating oras, tawagan mo ko kung ano naramdaman. Nay, kako, minum ka. Ayoko nga, papatayin mo ako, naglalambot na nga ikaw. Sige kako, sabi ni doktor. Sabi ba ni doktor? Sige, inumin nyo. Minom. Sige, pay. Yung konti. Nak, malakas na ako. Tayo na. Dial ako, Dok, tumayo na nanay ko. Malakas na raw siya. Sabi ko na kulang ang sugar niyan. Kaya patutuloy ako, marunong na akong kung kulang, kung sobra. Kasi magkulang at sumobra, mahihilo ka eh. Aatakihin ka ng presyon na mataas eh. Ganon din naman yung yung tinatawag na hypertension at hypotension. Hindi naman natin alam yun eh. Alam ng doktor, pero through experience, nalalaman natin na i-convey sa atin ng doktor yung kanilang pinag-aralan through experience. Kaya, yung mangmang may pag-asang matuto nung nalalaman ng doktor. Kaya kayo kung may hika kayo, sinasabi ko sa inyo, lahat ng espesyalista sa hika sa Pilipinas, kilala ko. Alam nyo ang sabi nung isang espesyalista sa hika? Sabi ni Dr. Roque, Eli, alam mo, kung basta-basta doktor lang sa hika, talo mo. Sabi niya, bakit? Sa loob-loob ko, lahat lang espesyalista sa hika, hindi lang naman ikaw ang nakausap ko na eh. Yung isang espesyalista sa Makati Medical Center lahat ng pinagtutusok ako rito ng katakot-takot na tusok eh. Ano ba gagawin nyo ako sa akin, Dok? Ba't nyo ako sinusugatan? Titignan natin kung saan ka allergy. May allergy. Sugat yan. Sinugatan niyang buo na yan. Ang dami. 28 yata. Namaga yung 2. Yan ang allergy mo. Ano kako yan, Dok? House dust. Yan. At saka yung dried saliva. Ano po ibig sabihin nun? Yung alikabok sa daan, hindi ako hikain doon. Pero yung alikabok sa bahay ng mga tagal nang nakaimbak doon na 45 taon na, pag naamoy ko yun, walang duda yun. Mahirapan ako huminga. O kaya yung dried saliva, yung tuyong laway. Natutunan ko na yun, kaya at least ngayon,
Hindi ako sinusumpong ng hika, awa ng Diyos. Minsan nakakatuwa po kay Brother Eli, no? He would try to use other stories and other experiences, of course. At ito, libreng medical tips, mula po sa kay Brother Eli. Although, it has its own caveat, of course, na inasmuch as some stories may be really good, it could be an actual experience medically, Pero, syempre po, yung mga tip ko lang po dyan, iba pa rin po kapag nagpapakonsulta po tayo sa doktor. But I'm really enjoying this so far dahil ang mga bagay po patungkol po sa medisina, patungkol po sa ating pong kalusugan, it's something that would really get our attention. And I like how everyone is still gripped, in listening to Brother Eli because of these stories. When I have known the facts about asthma. Kaya yung aking kawalang pinag-aralan, wala akong malay, natuto ko sa unti-unting pagsasalita sa akin ng doktor. Binagayan yung aking kamangmangan, nakuha nila yung aking kamangmangan, nakatangahan ko sa medisina, naiangat nila ako ng paunti-unti. Tama ang sabi ng Diyos. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan at meron siyang pag-asang maging pantas. Sabi sa Biblia. Kaya, anong contradiction doon? Meron bang contradiction doon? Wala eh. Malaan mo lang yung intent nung nagsasalita. Hindi mo masasabing may contradiction. Kasi, halimbawa, ang kausap mo bata, mangmang yun eh. O ano isasagot mo? Lolo, saan ba ako galing? Eh di sa mama mo. Eh si mama, saan galing? Di sa mama ko. Ganun ba yun? Oo kako. Ang mama mo, kapatid ko. Ako at saka ang mama mo, galing sa lola mo. Oh. Kaya ako, lolo mo rin ako. Sabi ko, yung tatay mo, anak ng mama mo. Lolo, ingkong kasi ang tawag sa akin eh. Ingkong, lolo ho yun eh. Ingkong, nung bang lumabas ako sa mama ko, saan ba ako lumabas? Sabi nung bata, diyan ka ako sa tiyan ng galing eh. Di ba pagka ako nakakita kang buntis, doon yun, bad baby yun. Pagka ba lumalabas yung baby, saan ba yun? Lumalabas ba yun? Doon sa puwet, sabi niya. Sabi ko, hindi ka ako anak. Ang lumalabas sa puwet, tae yun. Di ba kako, pag tumatay ka, sa puwet lumalabas yun. Saan nga ako lumabas? O kayo, sasabihin nyo? Sasabihin nyo ba yun? Hindi mo sasabihin. Sa bagay, malapit na siya sa katotohanan sa tinatanong niya, ano? Pero hindi mo sasabihin. Babagayan mo yung kamangmangan niya. Di ba? Bandang huli, matututunan din niya yun. Pero in general, while others may do this, like use euphemisms, for example, in explaining things or when we are talking about our body parts. I remember someone teaching that the female reproductive organ is flower, ang flower mo. And then because ginamit yung word na flower in a body part, so it will be scary to imagine that when the teacher would say to this particular child to draw an image of a flower to the green board or to the blackboard, iba ang kanyang nasulat o iba ang kanyang na drawing. So, in as much as we get it na these words may be offensive, but on the other hand, another school of thought here is telling them as it is. Kasi hindi naman dapat magkaroon ng mali siya ang mga bagay na meron tayo. In a way, it would benefit the child if we try to be honest and tell them the things as they are. But I think hiding these kinds of explanations, mga kayuthi, sa ating panahon ngayon, I think it's getting less popular. I think most parents now would be more upfront in telling them what something is or what their body part's name is. Di ba? Yung apo kong tanong ng ganun eh. Nung tanongin ako, 7 taon eh. Ngayon magkaka-14 na siya. Naintindihan niya na, kaya hindi ko siya sinasagot. Merong mga tanong na, kasi saan ba kung galing ang buwan? Sa Diyos. Ang Diyos ang galing. Ewan ko kako, hindi ko alam. Siyempre, babagayan mo, marami siyang tanong saan ba galing ang tao? Sa Diyos. Saan ba galing ang buwan? Ang tubig? Sa Diyos. Sa Diyos. Ang Diyos ang galing. Katapos-tapos ay tinanong sa akin saan galing ang Diyos hindi ko kako alam anak dahil hindi pa ako tao noon. Sabi ko sa kanya. Hindi niya kasi maintindihan. Di babagayan mo na lang yung kanyang
Pero may pag-asa siyang maging pantas. Bakit? Nakikibagay ka sa kanya. Alam nyo kasi, may pag-asa ka na ikaw na pantas, makahikayat ng iba para maging pantas. Ang katunayan, yung abogado nakapagtuturo ng ibang hindi abogado para maging abogado. Tama po, hindi? O, yun. Ganun ang sinasabi ng Biblia. Na sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan at matututo naman siya. Maaari siyang maging pantas sa ganang kanyang sarili. Sa lahat ng ito, ibig ko lang ipakita sa inyo, ang Biblia walang kontradiksyon yung salita ng Diyos. Oh. Kaya lang nagkakakontra-kontra ko minsan dahil sa sariling kaisipan ng tao. Yan. Ngayon, meron bang salita ang Diyos na magkakontra? Meron ho. Sasagutin ko na. Pero bakit magkakontra parehong salita ng Diyos? Kasi hindi parehong panahon. Tanyo? Yung salita ng Diyos, na parehong salita ng Diyos, pero parang magkakontra. Bakit? Sinabi sa magkaibang panahon. Tuklasin po natin yan sa Biblia. Alright mga ka-U3, so dyan na naman po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, so para po sa iba, ang sasabihin, bitin. So sa mga viewers po natin sa past video episode po natin na kung saan tayo po ay nagbigay ng debate reaction, the topic there was about Job 22:15 na yun nga po, kung nilalakaran ba ng masama ang dating daan o ang dating daan ay isang mabuting daan. So, hindi ko na po syempre mauulit lahat po ng mga insight, mga input po na nabigay ko po sa episode na ito dahil I was just doing it in real time, no? Instant reaction po tayo dito sa Usap-Usap University. Pero gusto ko lang po i-mention yung ibang mga bagay aside from Brother Ellie's medical knowledge that I find very interesting. Ayan. Syempre, lahat tayo, yung ating focus, mas madali tayong makinig at ang attention natin ay full kapag yung mga bagay ay relatable katulad nga ng ginawa ni Brother Ellie at the last part, no, ng kanyang kwento. Pero gusto ko lang po i-mention kanina, at the very start, he talked about the story nung sa Garden of Eden nga po, patungkol sa pagkain ng, actually hindi naman mansanas, yun, di ba? It's the fruit of the knowledge of good and evil. Nakuha yung attention ko pagsabi doon na parang Diyos. If you remember, I have asked the question about whether tayong mga tao, dahil tayo ay kinukonsider na children of God, do we have God-like qualities? Pwede ba nating sabihin na tayo ay mala Diyos? Tandaan na, hindi sinasabing Diyos, kundi mala Diyos? Or meron ba tayong pagka-Diyos, mga ka-U3? Ang sinabi po doon kanina, kapag kinain daw po, no, yung fruit nga na nasa Garden of Eden, magiging daw parang Diyos. And interestingly, ang naka-attach doon sa parang Diyos is nakakakilala ng mabuti at masama. So, is it fair to say, since we naturally can identify what is good and evil, is this a characteristic of being a God? Kasi ang sabi dito is parang Diyos eh. So, sana po ay makapag-comment po kayo sa baba. And of course, Brother Ellie continued no yung sa discussions niya about nga sa phrasing no na ginagamit do yung ang dating daan na sa Job 22 na pangontra nga sa mga detractors daw po ng kanilang simbahan. It was a really nice Bible study dahil syempre ay kumanta pa nga si Brother Ellie ng ang tanging alay ko. But anyway, it was really nice for me to understand more about whether there are really contradictions at syempre sa insight din po natin kanina, I was able to mention yung at least my understanding of how Brother Ellie's brain thinks sa pag-aanalisa po ng mga sitas. About this source video, we are very grateful kay Brother Gab sa kanyang video nga na ito. We're thankful po sa atin pong U3 community na lagi pong nagbibigay ng mga video request, nabibigay po sa atin ng mga Google Drive ng mga links po na pwede nating i-download para nga po may pakita po sa inyo at tubigyan po natin ng reaction in real time. So lahat po ng mga video request nyo ay kinokolekta po ng atin pong staff at nirarank actually depende sa frequency ng request at saka minsan minamatch din po sa call of the times, kumbaga kung current event ba siya na nagmamatch sa ating panahon ngayon with regards to a very big news for example. So na-change po yung prioritization po ng mga video request but definitely we try to accommodate all of your video requests mga ka-U3 through sa FB inbox po natin. Po sa ating official po na Facebook page Usap-Usap University. And if you like these kinds of videos mga ka-U3, you know what to do. Kung ikaw ay baguhan, subscribe. Ayan, meron po tayong button dyan. And also you can click this video here and also the playlist here is also great. Maraming salamat po sa panonood mga ka-U3. I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.